Kung makikita nyo, very smooth siya guys, no? Wala ka makikitang any lag dahil nga it's using its Snapdragon 8, hindi masyadong mabagal, or actually wala nga ako nakikita na kahit anong lag, kahit na tuloy-tuloy yung pag-scroll ko ng screen. Hi guys, welcome back to my channel. So today we will be reviewing this Nubia Focus Pro 5G. So I've been an iPhone user since I think 2015 or 2014. So ito yung first time ko nagagamit ulit whole day ng isang Android phone. Bali, ang gagawin natin ngayon guys, i-check natin lahat ng specifications nitong smartphone na to. Hindi lang yung camera, hindi lang yung user interface, kundi pati yung battery life or kung maglalast ba siya ng whole day sa paggamit. Hanggang ngayon guys, hindi pa rin ako makamove on sa camera bump nito kasi ang laki talaga ng camera bump niya. Pero titignan natin, baka naman kasi maganda yung camera nito. First, testingin muna natin yung software nito guys. Since this is using the latest Snapdragon 8, tingnan natin kung meron mga delay habang naglalaro tayo ng games. Check muna natin ngayon guys yung user interface ng ating Nubia Focus Pro 5G. So far so good, though wala ka masyadong in-install dito ng mga games or applications and hindi ko pa nga siya nare-register sa Play Store, but yung user interface niya and yung smoothness ng kanyang screen is mas maganda compared sa mga entry-level na Android smartphones. If you will check the specs guys, 120Hz naman siya, kaya ganito ka-smooth yung kanyang user interface. Try naman natin guys maglaro dito. So Asphalt is a very heavy game. Tignan natin kung magkakaroon ng lag. Loading niya is mabilis naman guys. Usually nag 10 to 15 seconds to. So maganda yung control siya guys, no? Hindi siya mabagal, hindi rin naman siya ganun ka-smooth, pero maganda yung quality ng screen. Kung makikita nyo, very smooth siya guys, no? Wala ka makikitang any lag habang naglalaro tayo ng Asphalt. We are now testing the front camera of this Nubia Focus Pro 5G. Yung front camera nito guys has 32 megapixel wide f2.5 aperture. Ang hindi ko lang talaga gusto dito sa mga Android phones is parang naka-on yung beauty niya kahit naka-off naman. Medyo iba yung color niya, no, compared sa mga other smartphone devices like sa Apple. Mas true to life yung coloring niya, especially kung mga videos. And so far okay naman siya, wala naman ako nakikitang any lags, and smooth pa rin naman yung transition ng mga videos kahit ikot-ikot ko siyang ganito. So, camera is I think 6/10. Ngayon naman we are testing out yung back camera niya or pinaka main camera niya na 4K 30 frames per second. And so far, okay naman ba yung quality guys? Usually naman kasi mga smartphone, mas maganda talaga yung quality kung likod yung ginagamit compared sa harap. But with 4K 30 frames per second, mas maganda yung quality nito compared sa selfie camera. So what's my verdict dito sa Nubia Focus Pro 5G? First is yung user interface niya, wala akong naging problem. Marelate ko ito ng 8/10. Dahil nga it's using its Snapdragon 8, hindi masyadong mabagal, or actually wala nga ako nakikita na kahit anong lag, kahit na tuloy-tuloy yung pag-scroll ko ng screen. Or kahit marami pang naka-open na applications, hindi pa rin siya bumabagal. Ang downside lang para sa akin dito is yung kanyang microphone and yung kanyang video recording. First is yung audio muna. Hindi ko masyado nagustuhan yung audio niya, kaya marelate ko ng 6/10. Kasi mahina and medyo echoey siya pagdating sa recording. Lalong-lalo na kung yung back camera yung gamit mo. When it comes naman sa kanyang video recording, hindi ko rin masyadong nagustuhan and mararate ko rin ito ng 6/10. Well, meron pang mas malalang recording na talagang ang gulo-gulo niya and wala siyang image stabilization. But guys, tandaan nyo, this is a budget Android smartphone. Compared sa mga competitors nito with the same price, mas maganda pa rin yung specifications niya and yung user interface niya. Meron din ako mga sample pictures guys, ilalagay ko dito, no? So iba't ibang zoom level siya. So kahit i-zoom out ko or i-zoom in ko, maganda pa rin yung quality ng kanyang picture. Ilalagay ko naman dito yung selfie ko ng back camera and ng front camera. As you can see, mas maganda pa rin yung quality ng back camera since gamit-gamit niya yung pinaka main camera ng ating smartphone. Overall rating ko dito is 6.5/10. Guys, kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng tech reviews or yung content natin na ganito, just let me know in the comment section. Thank you for watching and see you on the next tech unboxing.